Nakita na ang PTV Balita Ngayon. Tukoy na ng Philippine Coast Guard kung saan nakarehistro ang barko na sumalpok sa bangka ng ilang Pilipinong mangingisda sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon sa Coast Guard, nakarehistro ang foreign commercial vessel na Pacific Ana sa Marshall Islands. October 2 nang mangyari ang trahedya kung saan 3 Pilipinong mangingisda ang nasawi. Tiniyak naman ng PCG ang masusing investigasyon at pagpapanagot ng nasa likod ng insidente. Binawi na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang price cap sa bigas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ito ang naging desisyon ng pamahalaan dahil umaayos na ang presyo ng bigas sa merkado. Dagdag pa rito ang inaasahang pagtaas ng supply dahil sa aanihin ng local farmers. Gayunpaman, nilinaw ng Pangulo na patuloy pa rin na tututukan ng gobyerno ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura upang matulungan ang mga magsasaka. We will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one. Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Yung sa pinakamababang demographic economic class, dahil talaga sila ang naghihirap. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa Visayas mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nagkasalamat na Yomi og maayong adlaw. Formal ng gilusar dinhi sa Sugbo ang Visayas launching sa PPAN 2023-2028. Gipangunahan sa kadagkuan sa National Nutrition Council ug Department of Health ang Visayas launching sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Mito nga sa kalihukan ang pipila sa mga representante sa mga nutrition offices ug mga opisyal sa nagkadaiyang LGU sa Visayas. Ang PIPA nang muhatag sa Framework for Nutrition Action ug ang basehan sa koordinasyon sa mga stakeholder aron makab-ot ang mas himsog nga kaugmaon sa publiko. Para ma-improve yung kanilang behavior in terms of caring and providing the right food for their children. So yung appeal ko lang sa ating mga nanay and tatay because nutrition and health is their responsibility. They are to act on it accordingly, no? So we'll just provide an enabler para matulungan sila na makapag-care sa kanilang mga anak appropriately, as well as I also have another call para sa ating mga local chief executive to exercise your nutrition governance, no? Samtang sa laing bahin libuan ka mga konsehal gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasud ang aniya karon sa Sugbo aron sa pagtambong sa Philippine Councilors League. Sud sa tulo ka adlaw ang panagtigom sa kapin 3,000 ka mga konsehal sa nasod dinhi sa Dakbayan sa Sugbo aron tambungan ang second quarterly General Assembly. Usa ka programa sa PCL nga motabang sa pagbansay o pagtudlo sa mga konsehal sa nagkadaiyang mga hisgutan nga ilang atubangon. Pipila sa ilang mga hisgutan sa panagtigom ang mahitungod sa livelihood of international education, budget reforms, child-friendly cities initiatives o universal healthcare. We're just so happy and glad that we are on our second General Assembly or our CLEP sa Cebu ngayon kasi ito yung regular talaga namin na training program for the consulars in the Philippines. So ito is different siya na every quarter because ang mga topic namin nung last time is about livelihood and infrastructure. Ngayon naman po is for education naman siya and social services. So bakit? Kasi because of we wanted them, yung mga consulars natin ma-equip on how they would do their job on their own municipality, city and province. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.